walay sakit hati. I-ano lang natin to. Volume. Jujula sayang, aku nampak. Biar semua jelaslah berbeda. Sounds. Jika nanti Wala bang aku maingay? Sandali ku terima Okay pa ba yung sounds walay natin, sakit guys? hati. Okay po ba? Ku terima Okay po ba yung walay sakit okay po ba yung hati. sounds? Yan, okay naman yung Walay sounds. sakit hati. Yan, okay naman yung ating ano, oh. Okay, okay naman ang ating sounds, no? So, ngayon mga kaibigan, no, tayo muna ay mag-share. Mag-share muna tayo ng ating live, no? Kayo din po, baka gusto po ninyong i-share ang ating live, no? Sa inyong mga news feed. Yan, paki-share na rin po sa inyong mga news feed kung gusto po ninyo, no? Kung ayaw nyo talaga. Yan, okay. So, paki-share po yung atin pong live. Yan. Share lang po natin ang ating live. Okay. Share natin ang ating live. Okay. Jujula sayang, aku tak menampak. Biar semua jelaslah berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walay sakit hati. Arcs, hi Arc and Irwan CR7 Rika, hi. Yan. Hi din sa iyo Irwan CR7. Wang Yu, pa-shout out po. Shout out sa iyo Wang Yu. Yan. Yu Wang. ah, Igi apa, mom. Yan. Ang Gebson Maribaw, ang lupit kasi ng idol mo, haha. Yung tax pala, i-ano mo rin, haha. Pati SS, naku naman. SS, good news po ang SS natin, no? Good news. Lahat tayo ay makikinabang dyan. Ku terima walau sakit hati. Jujurlah sayang, aku tak memampa. Biar semua jelaslah berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walay sakit hati. Ku terima walay sakit hati. Okay. So, nag-share lang muna tayo, no? Mga kaibigan, no? Share muna tayo sa ating group at sa ating news feed, no? Para may makapanood din. Yan. Okay, para may makapanood, no? Yan. Share muna tayo. Isa na lang pong share. No, sa akin namang messenger. Yan. Jujula sayang, aku tak memampa. Yan, okay. So, okay na po. Yan, nakapag-share na tayo, no?
Ah, nako, ang hilig talaga ng mga DDS sa mga fake news. Sa fake news lang talaga kumakapit yung mga DDS, oh. Yung pinapakalat nila na utang daw, no? Ni PBBM. Pero meron ngang nag-ano guys tiningnan lahat ng pagkakautang mula kay President Marcos, no? Hanggang kay PBBM. At nasa top, mga kaibigan, si Duterte, no? Si Duterte po ang nasa itaas. Pinakamalaking utang, no? Tapos ang pinakamababang utang naman ay si ah, President Marcos Sr., no? So, on top po si Duterte sa pinakamalaking utang. At take note pinakamalaki na nga ang utang, wala pang nagawa. Pinakamalaki na nga ang utang, lubog pa ang Pilipinas, no? So yan po ang Duterte legacy. Ang lupit, ang laki ng utang, lubog ang Pilipinas, no? Yan po, ganyan po kalupit, no? Ang dating Pangulong Duterte. Ibinaon ng Pilipinas sa utang, pero wala namang nangyari sa kanyang utang. Lubog ang Pilipinas, no? Pero ngayon, nakakaahon na mga kaibigan ang Pilipinas. Tignan nyo, inflation nga lang natin, 0.9%. Pinakamababa ito mga kaibigan, no? Grabe. Pinakamababa. Yan. Diyan po makikita, no, na ang mga ikinakalat ng mga DDS ay puro fake news. Wala po talaga kayong aasahan sa mga DDS. So, alam nyo na guys, kapag DDS, fake news. Wala kayong aasahan dyan, no? Okay. At saka, isa pa guys grabe sila napag-alaman namin, 70K. 70K daw, isang buwan. Sabi ko nga, nag-iisip na nga kami ng kasama ko no? Yung kasama ko, kasi dumating yung time na nangangailangan ng malaking pera, nag-iisip na talaga kami dalawa, no? Na mag-DDS na lang kaya kami para yumaman kaagad at matugunan yung mga pangailangan sa pera, no? Kasi kapag DDS ka, talagang yayaman ka talaga. Tingnan mo nga yung mga DDS, di ba? O, mga influencer ng DDS. Pumupunta lang sa The Hague. My God, nakakapunta ng The Hague, nakakapunta kung saan saang lupalop ng daigdig. Kasi nga, ang dami nilang ganito. O, di ba ngayon nga, nag-aaway-away na sila O, kasi, ang dami nilang pera. O, nagkakaswapangan sila sa pera. No? Yan po mga kaibigan, kung gustong yumaman, mag-DDS, no? Maganda po maging DDS vlogger. Kung gusto kong yumaman, mag-DDS ako, no? Kasi maganda po maging vlogger ng DDS. Talagang yayaman ka, no? Yan po ang katotohanan. Walang diyan, walang kasinungalingan diyan, no? Okay, so dito na po tayo mga kaibigan. Okay. Punta na po tayo sa ating topic. Yan, tingnan natin ulit yung ating... Okay, yan. Punta na po tayo sa ating topic. Bakit parang medyo ang hina yata ng internet, no? So, okay. Yan na. Parang hina ng internet. Okay. So, guys, ito na, no? Mapunta na tayo sa topic natin. Eto na. Yan. Okay. So, eto na nga mga kaibigan, no? All eyes po ang mga Pilipino bukas, mga kaibigan, no? Tayong mga Pilipino, all eyes po tayo bukas sa Senado. Bantayan po natin ang Senado, mga kaibigan. Bakit po kailangan nating bantayan ang Senado? Dahil napapabalita po mga kaibigan na bukas po ay magsasabuatan na naman ang mga senador na alam mo na mga kaibigan na mga nasa panig ng mga crocodile. At sila po mga kaibigan ay ipapadismiss nila itong impeachment ng isa pang crocodile na vice-presidente.
Nasabi ko nga, okay, magagawa niyo man yan na ang impeachment ni Sara Duterte ay inyong talagang mapadismiss, pero mananatili sa utak ng mga Pilipino na siya ay isang tumataginting na magnanakaw. Yan lang yan mga kaibigan, no? Dahil hanggat hindi niya, tandaan nyo ha, hanggat hindi niya malinis ang kanyang pangalan sa taong bayan sa pamagitan ng trial ng impeachment, mananatili sa isipan ng bawat Pilipino na siya ay isang tumataginting na magnanakaw. Yan. Kaya nga mga kaibigan very ironic kung ikaw ay katulad mo, no? Kung ikaw ay vice presidente, kunwari ikaw si Sara, at kung wala ka talagang ginawang masama, kung wala ka talagang ninakaw, kung lahat ng mga ginawa mo sa iyong ahensya ay tama, ikaw pa ang magkukumaghog na umpisahan ang trial para luminis agad ang iyong pangalan. 'Di ba? Ikaw pa ang magsasabing, bilisan na natin, mag-trial na tayo para matapos na ang lahat, para mailatag na lahat ng mga ebidensya. Pero dito mga kaibigan, mali po Mali ang nangyayari dahil ang vice-presidente ang nagpapadismiss, ang vice-presidente ang pumipigil. At dito sa kanyang ginawa niyang pagpipigil ay ang dami po niyang mga kinakausap at kinakasabwat para talagang mapigilan at ma-dismiss ng tuluyan itong impeachment. Kaya nga mga kaibigan, yung sinasabi ko, ito rin po ang sinasabi ng taong bayan. Hanggat hindi siya lumilinis, hanggat hindi siya sumasagot sa mga katanungan sa pamagitan ng trial, hanggat hindi nalilinis ang kanyang pangalan para sa 2028, mananatili sa utak ng sambayan ng Pilipino na si Sara Duterte ay isang tumataginting na magnanakaw. Magnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya nga 'di ba, maraming mga nagsasabi sa kanya na kung ako sa iyo ay huwag mong pigilan ang trial para yan sagutin mo, para masagot mo ang lahat ng katanungin sa'yo. Malinis mo ang iyong pangalan. Pero dito, kitang-kita natin ang pagmamanipulate ng kampo ni Sara Duterte para ipadismiss ang impeachment na hindi pa nga nadidinig at hindi pa nga na ilalatag ang lahat ng ebidensya ay pinapadismiss na. Kaya mananatili sa utak ng mga Pilipino na si Sara Duterte ay isang tumataginting na magnanakaw sa kaban ng bayan. Ninakaw niya ang ating mga buwis, ang ating mga pera. Mananatili sa utak ng mga Pilipino na siya ay isang kawatan magnanakaw. Diba? Yun lang yun mga kaibigan Magnanakaw. Si Sara Duterte ay isang magnanakaw. Magnanakaw. Kawatan. Magnanakaw. Magnanakaw. Kasi yan talaga mga kaibigan, naka-instill na yan sa utak ng mga Pilipino na siya ay isang magnanakaw hanggat hindi niya mapapatunayan at malinis ang kanyang pangalan through trial sa impeachment. Mananatili ang isipan ng mga Pilipino na siya ay isang magnanakaw, 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 magnanakaw. Ganun po siya.
isa siyang magnanakaw, kawatan sa kaban ng bayan. Si Sara Duterte ay isang kawatan, magnanakaw. Yan po yan mga kaibigan. Pero, kung siya ay haharap sa impeachment at mapatunayan niya na wala siyang kasalanan, vindicated po siya. At lahat ng nag-aakusa sa kanya na siya ay nagnakaw, lahat yun ay mapapahiya. Pero, dito sa nakikita natin, mukhang walang ganun eh. Mukhang wala siyang balak na humarap sa impeachment dahil ginagawa lahat ng paraan ng kanyang kampo i-manipulate sa utos din niya. No? I-manipulate para ipadismiss itong impeachment. Kaya, mananatili sa utak ng mga Pilipino na siya ay isang magnanakaw. Magnanakaw. Si Sara ay isang magnanakaw. 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 Kawatan. Kawatan. Tatak. Kawatan. Diba? Yan po ang katotohanan, no? Trigger na trigger yung mga DDS dito. Trigger na trigger sila, oh. Oh, sabi ng ng butiki, oo daw, no? Trigger na trigger ang mga DDS, no? Yan. Totoo naman ang sinasabi ko eh, no? All eyes on Senate tomorrow. Duterte senators at yung mga sinasabi di umano na nabayaran ay i-attempt nila to kill the impeachment, no? And citing the final Supreme Court decision. Gaano ito katotoo? Abangan natin bukas. Kung magkatotoo, ibig sabihin, totoo pala lahat ng paratang na may sabuatan di umano. Diba? So yan po, magnanakaw. Yan po ang patuloy na nasa isip ng mga Pilipino. Kung hindi siya haharap sa trial, siya ay isang kawatan, magnanakaw. Yan, di ba? Kawatan, magnanakaw. Magnanakaw, kawatan, magnanakaw. Walang hiya, hindi na siya nahiya na ang ninakaw niya ay pera ng bayan. Hindi na siya nahiya, ang ninakaw niya pera ng bayan. Walang hiya, Hindi na nahiya eh. Walang kahihiyan. Ang ninakaw niya ay pera ng bayan. Pero wala talaga siyang kahihiyan, 'di ba? Yan. So, tingnan pa natin 'to. So, okay, tama na tayo dyan sa magnanakaw na 'yan, ha. Yan. So, tandaan ninyo mga kababayan, ha. Tandaan ninyo 'to. Hangga't hindi humaharap sa impeachment trial si Sara Duterte, mananatili sa isipan ng mga Pilipino at ng buong mundo na siya ay isang magnanakaw, kawatan sa kaban ng bayan. Magnanakaw, kawatan sa kaban ng bayan. Hangga't hindi siya humarap sa impeachment trial, siya ay isang magnanakaw. Yan. Okay, dito na tayo sa masyado akong nag-enjoy dun sa magnanakaw na trigger. Ang daming trigger dito eh. Trigger na trigger yung mga DDS. Ano tayo ha? Friends tayo ha, mga DDS ha. Friends tayo lahat, no? Friend tayo. Walang huwag kayong magkagalit, no? Kasi totoo naman yung sinasabi ko eh. Dahil yan po talaga ang iniisip ng sambayan ng Pilipino. Kapag hindi siya humarap sa trial, yan, hindi mawawala sa isipan ng sambayan ng Pilipino na siya ay isang magnanakaw. 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 Kawatan. Yan, no?
kawatan. Yan. Tingnan nga natin kung maganda ang sounds natin. Kawatan. Magna. Trigger yung mga trigger ang mga DDS, no? Yan, kawatan. Yan. Okay, dito na tayo, no? Sa ating susunod na topic. Yan. So, eto nga mga kaibigan, on fire na naman itong si Cheese Escudero, no? Alam niyo ba mga kaibigan na ito po, ayon po sa politiko, no? Ang politiko po ay isang media, no? Isang I think mainstream media yata ito no? Kasama sa mga mainstream media. Ang sabi po ng politiko, namataan po nila, no? Meron silang screenshot na itong si Cheese Escudero ay 2 beses na pabalik-balik sa Kongreso, no? So, Cheese visits Batasan not once but twice, no? So, eto mga kaibigan, no? Para cheese gurado ang 142 billion pork, no? Sabi ng politiko ha, para cheese gurado ang 142 pesos billion pork. Escudero visits Batasan not once but twice. Hindi daw isang beses, kundi 2 beses daw na itong si Cheese ay bumisita sa Batasan, no? During BICAM. Noong July 27, mga kaibigan, no? July 27, ito po ang isinulat ni Ariel Gerald Tolentino, no? Ng politiko. Sabi niya, Senate President Francis Escudero appeared to go the extra mile, literally and politically, to ensure the 142.7 billion budget insertions made it into the 2025 General Appropriations Act. Politico obtained a screenshot from Batasang Pambansa security footage showing Senate President Francis Escudero walking through the North Wing hallway toward the office of House Speaker Martin Romualdez. The visit took place past 2 p.m. on November 30, 2024. Bonifacio Day, a national holiday. Mga kaibigan, no? Another visit reportedly occurred on a Senate undisclosed date. So, unahin muna natin, no? Bakit siya magbibisita? Anong gagawin niya sa House of the Representatives? Ang sabi nga dito, it's very unusual ng isang Senate President ay pupunta sa Kongreso, patago pa. Patago. Naka-jeans, naka-simpleng t-shirt, hindi hinayag, patago nga patago. So, ano ang kanyang reason? Bakit siya pumunta sa House of the Representative noong November 30, 2024? Bonifacio Day pa ito ha, a national holiday. Ibig sabihin, walang pasok. Bakit itinaon pa talaga niya kung saan walang pasok? Kumbaga, wala namang mga opisina. Anong meron? Diba? Oh, the visit took place past 2 p.m. on November 30, 2024, Bonifacio Day, a national holiday. Anong meron? Mga kaibigan, I smell something fishy, no? So, tuloy natin. So, ito pa. Another visit reportedly occurred on a separate undisclosed date. Escudero made the first visit to the House just 2 days after the bicameral conference committee began. My God! Ulitin natin, another visit reportedly occurred on a separate undisclosed date. Escudero made the first visit to the House just 2 days after the bicameral conference committee began.
reconciling the conflicting provisions of the Senate and the House versions of the 6.352 trillion national budget. My God! So, ibig sabihin nito, mga kaibigan, kung iintindihin natin yung sinasabi dito, nung pagkatapos ng BICAM, pumunta siya sa House of the Representative. Bakit? May nagsabi para daw doon gawin ang isa pang or ang another insertions. Kumbaga patago. Wala yung ibang mga senador. My God, ano to? So, tuloy natin na. According to an is Cooper, no Senate President in recent memory has personally gone to the House during the heat of BICAM deliberations. Never ka daw makakita, not even once, hindi ka makakita sa history, no, ng Senado at ng Kongreso na merong dumadalaw na isang Senate President sa kasagsagan ng kainitan ng BICAM deliberations. Pero bakit patago na itong si Cheese Escudero ay dumalaw sa House of the Representative? Oh my gulay, mga kaibigan, no? So, mainstream media to ha, mainstream media. So sila po ay merong source na meron silang source, mga kaibigan, na legit. Isang source na mapagkakatiwalaan. Mainstream media ito. Hindi ito nanggaling sa vlogger. Take note, hindi ito nanggaling sa vlogger. Ito ay nanggaling sa mainstream media. Alam mo naman siguro pag mainstream media, hindi sila pwedeng mag-fake news, magbintang-bintang dahil sila ay masa-cyber libel kasi sila ay merong accountability na tinatawag, no? Dahil sila ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at meron silang mga code ethics. So, hindi sila pwedeng mag-fake news. Remember, kapag merong mga nagbabalita, no, at may mali, tinutuwid agad nila yan eh. Remember, sina Mel Chanco, sina Mike Enriquez, yung mga kahit sino, no, sina Ted Filon, no, etc., etc. Kapag meron silang mga nasasabi na mali, agad-agad eh. Pagbalik nila kinabukasan, itinatama ka agad. Yun. Or minsan, iba yung nagtatama para sa kanila, no? So, yan po ang mainstream, mga kaibigan. Hindi sila pwedeng magbigay ng mga fake news at hindi sila pwedeng gumamit ng yung mga sources na galing lang sa chismis. So dito yung kanila pong scooper tawag ay isang legitimate na source na galing mismo insider ng Kongreso. Insider ito ng Kongreso malamang kasi alam niya yung nangyayari eh. 'Di ba? So ito mga kaibigan, sabi pa dito eto nga, while bicameral meetings are closed to the public, Politico learned that Escudero took an unusually dominant role in the proceedings, effectively sidelining Senate Finance Committee Chair Senator Grace Poe. Oh, kaya naman pala nung mga panahon na inaatake, no, itong GAA at ang pinupoint out pa nga si Speaker Martin Romualdez, gayong wala namang kinalaman, no, si Speaker Martin Romualdez. Ang sabi nga nung mga kongresista, bakit isinasama niyo si Speaker Martin Romualdez? Si Speaker Martin Romualdez, wala nga siya doon sa BICAM eh. Wala daw sa BICAM si Speaker Martin. Ang nandun lang ay yung mga senador, no, at yung ibang mga kongresista. Si Speaker Martin, hindi siya present sa BICAM. Yun nga ang pinagtataka nila, bakit ini-insist
na si Speaker Martin pa yung kinasuhan during that time. Pero later on ay ibinasura naman kasi nakita nga na walang ebidensya, no? So ibinasura ng Sandigang Bayan yung ikinaso kay Speaker. So ito na tayo. Itong si Grace po mga kaibigan, kung matatandaan nyo, during the time na inaatake itong BICAM na to, di ba nagsalita siya? Sabi niya, nagsalita siya na, ano na, Senator Cheese. Kasi mga kaibigan, nananahimik nun si Senator Cheese Escudero, gayong si Cheese Escudero naman pala ang may gawa nitong mga insertions. At malamang siya dito yung pinapatungkulan ng ating Pangulo na nag-insert, nagtanggal ng ibang mga budget at nag-insert naman ng mga budget doon naman sa mga hindi naman dapat na nilagyan ng budget o hindi naman dapat inaasan, no? So ito pa lang si Cheese Escudero ang gumawa ng mga insertions na to, no? So ito pa mga kaibigan, sabi dito, the BICAM Committee approval the final version of the 2025 General Appropriations Bill on December 11. Escudero has downplayed the report about his 142.7 billion insertion, saying in a television interview that it only constitute a tiny fraction of the total budget. O, nagpalusot pa si Escudero. Ang sabi niya mga kaibigan, maliit lang naman na porsyento yan ng total budget. Guys yung 142.7 billion, maliit daw sa kanya ha. Maliit daw yan, ang sabi po ni Escudero. Na kung titingnan natin, napakalaki na yan mga kaibigan. Marami nang magagawa yan kung yan ay nailagay sa tama. Diba? So, tuloy natin. He even dragged the House into the issue. O, kita mo alam ng politiko He even dragged the House into the issue, saying his counterparts from the lower chamber also made their own changes to the budget. O, kita mo mga kaibigan, idinamay po niya ang Kongreso. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, kanya po yung insertion, 142.7 billion. At mamaya, papakita ko sa inyo mga kaibigan meron tayong yung data dito, no? Nandoon po yung mga kaso maliit lang siya baka hindi niya makita, no? Nandoon po yung mga binawasan, no? Nakakulay red. Ang dami mga binawasan, no? Na mga budget, no? At ang dami naman dinagdagan, no, mga kaibigan. So, tuloy natin Politico's analysis on the budget allocation showed that Escudero's home province of Sorsogon received the second largest share of 9.1 billion. Oh, mga kaibigan, no? Sorsogon nakakuha ng pangalawa sa pinakamalaking budget, 9.1 billion. The top spot went to Bulacan, home province of his close ally, Senator Joel Villanueva, which secured 12 billion budget insertions. Kaya naman pala, ito ba ang dahilan? Ito ba ang dahilan? Diba? Grabe, no? So, dito mga kaibigan, nakikita na natin ngayon, no? Ito, ang tanong natin. Ngayong budget season, sino ang sumuporta sa NEP or NEP ni PBBM? At sino ang gumawa ng sariling budget na may 142 billion na insertions? Tapos pinutol pa yung sa PhilHealth. NEP versus GAB. Sino ang tapat sa vision ni PBBM? O, tignan natin The NEP, National Expenditure Program, is not just any budget. Ito ang opisyal na panukala ng Malacanang, aligned with the priorities of President Bongbong Marcos for Bagong Pilipinas. The House of Representatives respected the process. Karamihan pa nga ay gustong dagdagan ng lower house kung ano yung pinopros ng NEP.
they pass a faithful, transparent version of the General Appropriations Bill or GAB based on NEP. See? So mga kaibigan, ang Kongreso, walang problema sa Kongreso. Ipinasa ng Kongreso ang isang transparent at yung tapat na version ng General Appropriations Bill or ng GAB. Yun ang ipinasa nila sa Senado. Tama ang ipinasa ng Kongreso sa Senado. Kaso pagdating sa Senado, doon na nagkawindang-windang ang budget. Nandoon na, dumating yung mga insertions, no? So tingnan natin. Pero sa Senado, walang institutional amendments, walang national level policy corrections. Ang ipinalit, insertions na hindi dumaan sa public committee hearings, personal projects, pork barrel. Alam niyo naman siguro mga kaibigan, no, ang House of the Representative kung paano sila mag-drop ng budget. Kita niyo naman, di ba, kapag ang mga secretary pumupunta yan sa House of the Representative, di ba, at sila po ay humihingi ng budget. Nakita niyo naman, di ba, napaka-transparent, may mga deliberation pa. At after na lahat ay matapos na, no, lahat ng mga ahensya ng gobyerno natapos na sa paghingi ng budget, granted na sa mga meetings and deliberation, dinadala pa yan sa plenary hall, doon sa malaking hall na may malaking watawat, dinadala pa yan doon, no, dinadala lahat yan doon sa plenary hall at pinagdidibatihan na naman yan. First, second, and third reading pinagdidibatihan. Kaya maayos na maayos po ang House of the Representative pag nagpasa sila ng budget, talagang maayos na maayos at very transparent. Makikita nyo yan, mapapanood nyo yan, mga kaibigan, kung kayo ay interesado. Pero pagdating dito sa Senado, dun po nangyayari ang mga insertions. Diyan po nangyayari yung mga hocus-pocus at yung mga magic. Dahil karamihan mga kaibigan diyan po sa BICAM ay hindi po nila ginagawang transparent. Remember, kaya nga po si Speaker Martin Romualdez ay nag-propose na gawing transparent dapat ang BICAM. Merong mga press, open door, hindi close, nandyan yung iba-ibang sektor ng lipunan, manunood, mag-scrutinize at makikialam. Yan po ang pinopropose ni Speaker Martin Romualdez na maging transparent ang bicameral. Kasi dyan po nangyari ang mga talaga namang grabe na mga insertions, no? So, eto na ngayon mga kaibigan, no? Eto nga, BICAM, traditionally Senate-led. Tingnan niyo mga kaibigan na ang BICAM po, hindi po ang Kongreso ang leader dyan. Tandaan niyo ito mga kababayan, tandaan niyo to. Para kapag merong nagsasabi sa inyo na ganto-ganto, malalaman niyo kung fake news, no? Alam niyo naman mga DDS mahilig sa fake news eh. Ang BICAM mga kaibigan, tandaan niyo to ang BICAM traditionally Senate-led. Di ba sinabi ko na to sa inyo sa mga vlog ko na ang BICAM po, ang Senado dyan, ang merong say. Ang Senado dyan, ang mas nasusunod pagdating po sa BICAM. No? So ito po, no? BICAM traditionally Senate-led. Traditionally, sa madaling salita, BICAM is under the control of the Senate, not the House of Representatives. Ibig sabihin, tapos na po ang trabaho ng House of the Representative, natapos na po doon sa kanilang mga ginawang budget deliberations, no? Sa mga hearings, through hearings ng bawat ahensya. Tapos kapag natapos na lahat, dadalhin sa plenary hall, first reading, second reading, third reading, at saka approve na lahat, no? Yan yun mga kaibigan. At kapag approve na, saka po yan dinadala sa BICAM. At dito po sa BICAM, ang meron pong control ay ang Senado. Senado.
ang may control. Kaya nga nagtataka talaga, ulitin ko na naman, takang-taka po ang mga kongresista na etong mga nagko-question tungkol sa BICAM, yung kinasuhan si Speaker Martin, si Kimbo, at saka si Saldico. Takang-taka talaga sila. Bakit sila kinasuhan at bakit si Speaker Martin dinamay? Wala nga daw. Lahat nagsasabi po, lahat ng mga kongresista, bakit dinamay si Speaker Martin? Wala naman siya sa BICAM. Wala po sa BICAM si Speaker. No? At kung titignan natin, kung may kakasuhan dito, dapat si Chis Escudero, dapat yung ibang mga senador. Kasi sila po ang may control ng BICAM. Kaya siguro ang nangyari, mga kaibigan, dinismiss lang din yung kaso. Laban kina Speaker, kina Kimbo at saka kina Saldico, dinismiss din ang Sandigang Bayan kasi nakita siguro ng Sandigang Bayan. Hindi naman siya wala siyang merito, walang merit. Kasi bakit mo nga naman kakasuhan si Speaker na wala naman siya doon sa BICAM? Make sense? At ang nagkokontrol po ng BICAM ay hindi si Speaker, hindi ang Congress, kundi ang Senado. Malinaw na malinaw po yan. Ang nagkokontrol ng BICAM ay ang Senado, hindi ang Kongreso. No? So, ito na. So, ngayon mga kaibigan, ngayong taon na to, sa ilalim ni Senate President Chis Escudero, lumabas na ngayon ang pinakamalaki at pinaka-questionable na pagbabago sa budget. At lumalabas na ngayon ang katotohanan na siya pala ang gumawa ng mga insertions na ito. At itong 142 billion in sudden insertions, no public deliberations, no official explanations, no transparency at all. Yan po mga kaibigan ang nangyari. At yung mga sinasabi ng mga DDS na PhilHealth, no? Na tinanggalan daw yan ng budget. Ay mga kaibigan, eto din yun. Eto yun. Chis Escudero. Hindi ang Kongreso, kundi ang Senado, no? Ang may gawa. The NEP included a substantial budget for PhilHealth, a critical agency for ordinary Filipinos. Pero nang lumabas na ang BICAM version, maraming binawasan at may tinanggalan pa. So, ibig sabihin, yung version po ng House of the Representative, nandun po, merong budget ang PhilHealth. Pagdating po dito sa BICAM, nawala na ang budget ng PhilHealth. Yun po yun, no? Nawala na po yung subsidy ng gobyerno na binibigay sa PhilHealth pagdating po sa BICAM. Pero nung nasa Kongreso pa, merong budget, no? So ang tanong ngayon, sino yung pumayag? Sino ang nagbawas at saan napunta ang pondo? So coincidentally, in the same BICAM output, dozens of pork projects appeared, all from the Senate side. Nakita niyo mga kaibigan yung isang interview ni PBBM kay Ivan Merina, no? Yung Channel 7 na host. Ang sabi po daw ni PBBM, nagulat nga siya, no? Kasi yun nga, ang dami daw, tinanggalan daw pati yung mga projects daw na yung mga projects ng gobyerno na dapat na ipupush mga mahalaga, tinanggalan nga daw ng budget. At yun nga, tinapyasan yung education na dapat ay pinakamalaking budget, no? So, kaya nga 'di ba, ang daming binito no ni PBBM dito sa budget sa GAA 2025. Ang dami niyang binito. Sumakit yung ulo nun ni PBBM sa pag-aayos ng budget. Nakita niyo 'di ba? Halos everyday, no? Nagpapatawag siya isa-isa, pinapatawag niya. Grabe mga kaibigan ang ginawa ng Senado, doble trabaho talaga. Kawawa ang Pangulo natin, 'di ba? During that time, ang ginawa ni PBBM, everyday merong isang ahensya ng gobyerno, merong isang secretary pumupunta sa Malacanang. Minimit ni PBBM, nagmi-meeting sila, inaayos nila yung budget.
another day, ibang ahensya na naman ng gobyerno, no? Lahat ng ahensya ng gobyerno, inayos po ni PBBM yung budget. Ang sakit sa ulo nun, mga kaibigan, no? Kasi dahil po yan sa ginawa ng Senado. So itong Senado natin ngayon, mga kaibigan, ay wala po talagang nagagawang mabuti. More than, mahigit pa tayo sa clown, no? Kung yung nakaraang Senado, yung 19th Senate, no, 19th Congress, no, sa Senado, yung batch noon nila ay para na tayong nasa circus, abang ngayon mas lalo. Mas lalo pa siguro, mga kaibigan, no? Na, pero mabuti na lang at may mga nadagdag na rin tayo ngayon na iba, no? Grabe, mga kaibigan, ang ginawa po nitong si Chis Escudero. So ito ha, PhilHealth, from funded to forgotten. Yan o, PhilHealth ha, may funds yan. May funds po yan galing sa Kongreso. Pero pagdating po sa BICAM, wala nang funds. 'Di ba? So the NEP included a substantial budget for PhilHealth, a critical agency for ordinary Filipinos. So ano yung NEP, mga kaibigan? Itong NEP na ito po yung pinopropose na budget ng Malacanang. At ito din po ang sinunod ng Kongreso. No? Kung ano yung budget na yan. At meron pong budget ang PhilHealth. Pero pagdating po sa BICAM, nawala na. Nawala na yung subsidy ng gobyerno. At ang kanilang sinabi, meron naman silang malaking pera wag na natin silang bigyan ng subsidy kasi may malaking pera naman sila, gamitin muna nila 'yan, 'di ba? So, ang daming umangal noon, mga kaibigan. Ang daming mga umangal, mga legal minds, mga iba-ibang personalidad at talagang sila nga yung pumunta, 'di ba, sa Kongreso, sa Supreme Court para i-challenge yung pagiging pagiging unconstitutional nitong GAA na to na napirmahan, no? Pero yun nga, mga kaibigan, dahil ang pinirmahan ng Pangulo natin ay wala naman talagang blanco at ito'y inayos niya. So hindi po ito, kumbaga hindi po na-declare na unconstitutional kasi inayos po ng Pangulo, 'di ba? Kaso talagang masakit sa ulo yun, mga kaibigan, yung budget aayusin mo pa. Dapat wala ng problema ang Pangulo, nadagdagan pa. Ang laki-laki na nga, ang dami ng problema ng Pangulo, nadagdagan pa dahil sa budget na yan, dahil sa kagagawan ng Senado, no? Sa pamumuno ni Chis Escudero. So dito, mga kaibigan, ayun na, maraming binawas, maraming tinanggal. So matatanong natin ngayon, sino yung pumayag, sino ang nagbawas at saan napunta ang pondo, no? Yan. So, yan po ang ginawa ng Senado. Walang institutional reforms ang Senado, pero may pork barrel. So, let's be specific, mga kaibigan, ha? No educational reforms. Kasi tinanggalan nga, no? Yung tinanggal dito specifically yung sa digital program, no, ng DepEd, no, yung sa mga pagbili ng mga laptop, etc. Tungkol ito sa mga dapat na mga bilhin ng mga computer. So wala na, no, tinanggalan po, no. And then no climate resiliency proposals, no public health improvements, zero institutional amendments from the Senate. Pero ang merong personal projects dito, mga kaibigan, ay sila-sila, no? Binusog masyado yung mga kasamahan ng mga senador. So ano to? Maraming nagsasabi, eto ba ay para iboto siya pagdating ng next Senate para ma-maintain pa rin ang kanyang pagiging Senate President? Kaya ba niya ginawa ito para iboto pa rin siya? Kaya ba niya binusog itong mga kaalyado niya at yung iba para sa kanyang seat sa Senate? So natatanong yan ng taong bayan, mga kaibigan, no? Kasi ito po yung nakikita natin . So zero
Zero institutional amendments from the Senate, pero ang meron personal projects. Walang policy review, walang transparency, walang public justification, no? So, ayan po, tandaan po ninyo mga kaibigan na two unusual visits, November 30 and December 8, no? Yan, so ito yung natatanong natin ngayon. Ano ang ginawa niya doon, no, sa House of the Representative? Yung iba sabi, ay siguro nire-reconcile niya, no, yung pagkakaiba ng Congress at saka ng Senado. Kasi nga, yung Congress, nag-i-stick sila doon sa NEP, nag-i-stick sila doon sa kung ano yung tama, no? Samantalang, eto nga, yung Senado, pagdating sa BICAM, marami po silang tinanggal at marami din silang in-insert. Yan po mga kaibigan, no? Yan. So, the pattern is clear, the silence is louder. The House followed and or supported the NEP, no? Yung House of Representative ay sumunod at sinuportahan po nila yung NEP, yung yung NEP po, no, na inihain ng Malacanang para yan sa alignment ng lahat ng mga programa ng ating Pangulo. Yung budget na yan, no? Budget na pinopropose. Pero pagdating po sa Senate, inintroduce po ang 142 billion in unexplained projects. PhilHealth lost funding. No institutional reforms were proposed. The Senate President made highly unusual House visits. And now, wala ni isang maliwanag na paliwanag dito. So, siguro mga kaibigan, dapat sagutin niya to. Anong ginawa niya? Anong ginawa niya sa Kongreso? Bakit siya pumunta doon ng 2 beses, no? So, this issue is not just about politics. This is about our taxes. This is about trust, healthcare, public infrastructure, and honest governance. So right now, the most powerful question you can ask is saan talaga napunta ang 142 billion at bakit tahimik ang Senado na nakatanggap. Isa lang ang maliwanag, hindi napapayag si PBBM na muling bastusin ng Senado ang ating pondo. 'Di ba? Yung sabi nga ni PBBM, ay hindi ko na pipirmahan. Pag may nakita ako na ganyan na babalik ko yan, hindi ko yan pipirmahan. So galit na yung Pangulo natin, lalo na mga kaibigan, nakita ng Pangulo natin na dito sa insertions ni Chis Escudero, ang dami para sa flood control. Pero bakit nagbabaha pa rin sa Pilipinas ng sobra-sobra kapag merong bagyo at ulan? Yan po sa insertions po ni Chis Escudero, nakita po ang daming flood control. Kung yan ba, inilagay ba talaga yan sa flood control? Sa tingin nyo, babaha pa rin ang ganyang kalala? Hindi na. Kaya galit na po talaga ang Pangulo natin. Sobrang galit na po talaga ang Pangulo natin. At sabi niya, nangako siya, hindi niya yan pipirmahan. Kapag may nakita siya dyan na hindi naka-align, no, sa plano ng gobyerno, basta-basta na lang nag-insert, basta-basta na lang na nagtanggal, no, ng mga budget pagkatapos nag-insert ng gusto nila, hindi na daw yan pipirmahan ng ating Pangulo. Make sense mga kaibigan? So, eto ang nakakapagtaka pa. Ngayon na lumilinaw na kung sino ang may salarin sa mga insertions na ito, magtataka ka dahil ang mga DDS hindi nila binabatikos si Chis Escudero. Ngayong nakita na meron ng mga katotohanan, meron ng mga facts. Lumabas na kung sino ang nag-insert, kung sino ang may salarin ng mga nag-insert nito, si Chis Escudero. Pero eto ang mga DDS. Tahimik ang mga DDS. Wala silang sinasabi, hindi nila binabatikos si Chis Escudero. Guys,
Naalala niyo yung sabi yung nadulas si Maharlika, na pinapakita dito na kapag umaatake pala itong mga DDS influencer, kapag meron pala silang inaatake, mga kaibigan, at ginagawa ng fake news, nanggaling pala yan, utos from office of the Vice President. So ngayon ang tanong natin, kaya ba hindi binabatikos ng mga DDS influencer na to si Chis Escudero? Dahil ba walang utos sa Office of the Vice President? Dahil ba inutos ng Office of the Vice President na, oy, kakampi natin yan si Chis Escudero, wag niyo yang babatikusin ha. Wag niyong babatikusin yan, kakampi natin yan. Nagtatanong lang tayo ngayon, no? Kasi nagtataka tayo guys, kasi G na G ang mga DDS. G na G sila sa GAA. G na G sila sa budget na to. At grabe yung batikos nila noon kay Speaker Martin Romualdez. Mali. Kumbaga, you're barking on the wrong tree. Yung aso tahol ng tahol sa isang puno na mali naman pala, dapat itong puno na ito na isa, yun dapat ang kinakahulan niya. Ganun po ang nangyari. So, yung mga DDS, kahul sila noon kay Speaker Martin. Pero ngayong lumabas ng katotohanan na ang may salarin pala ng mga insertions na ito ay si Chis Escudero, tahimik sila ngayon. Tahimik. Ibig ba sabihin, dahil ba? May instructions ba ang Office of the Vice President na huwag niyong kakantiin si Chis Escudero dahil kapanalig natin yan? Dahil pinagtanggol tayo niyan mula sa impeachment? Nagtatanong lang tayo, mga kaibigan. Nagtatanong lang tayo. Hindi tayo nagbibintang. Kasi meron pong nadulas po si Maharlika na wala, yung sinasabi daw na wala naman daw instructions from the Office of the Vice President. So isa lang po ibig sabihin noon, mga kaibigan, just read between the lines. Na kaya pala sila naninira, kaya pala sila ay gumagawa ng kung ano-ano kapag meron palang instructions from the Office of the Vice President. So ngayon, natahimik ang mga DDS influencer sa issue na ito na kinasasangkutan ni Chis Escudero. Yan ba ay dahil mayroong instructions from the Office of the Vice President na huwag niyong kakantiin, huwag niyong iko-content yan si Chis, hayaan niyo lang. Huwag niyong babatikusin. Meron bang instructions na ganyan ang Office of the Vice President? Kaya ngayon ang mga DDS na dati ay G na G sa GAA o sa budget, ngayon ay tila, hindi nila binabatikos si Chis Escudero. Nagtatanong lang tayo Hindi tayo dito nag-aakusa. Nagtatanong tayo dito. Diba? Kasi magtataka ka G na G sila dati sa budget. Pagkatapos ngayon, wala na. Biglang tameme sila. Magtataka ka, diba? So, ano pa? Tingnan lang natin to. Okay. Oy, ito. O mga kaibigan, ito Ito. O guys, ito pa. Alam niyo ba mga kaibigan, ito po, 2025 budget. Nandito po tayo sa 2025 budget, no? Okay. Sandali, papakita ko sa inyo saglit
Okay. Pakita ko lang sa inyo saglit. 2025 budget. Ito po. 2025 budget yan. Oh. So, i-discuss ko na lang sa inyo. I-discuss ko sa inyo. Okay. Alam niyo ba mga kaibigan, ito, di-discuss ko sa inyo. Ito palang opisina ni VP Sara Duterte. Ang nagtanggal pala, ang nag-cut pala, mga kaibigan, ngayon ko lang nakita yung nag-cut pala mga kaibigan ng budget ni VP Sara Duterte ay hindi pala ang Congress. Take note hindi pala ang Kongreso ang nag-cut ng budget ni VP Sara Duterte. So, ito mga kaibigan, okay. Sino ang nag-cut? Okay. Tingnan nyo guys. Okay. Yan. So, tingnan natin So, sa OBP po, mga kaibigan, yung pinopropose po ng Malacanang to ng Office of the President, no, ng Malacanang. NEP po ito NEP. Ang na-propose po ng Malacanang para sa budget ng Office of the Vice President ay 2 billion, tingnan nyo 2 billion 26 million and 357. So, meaning to say, 2 billion. 2 billion na lang para wala na masyadong maraming no? So, 2 billion po ang na-propose, no, ng Malacanang para sa budget ng OBP. Tignan nyo Tapos, mga kaibigan, pagdating na po dito, no, sa meron pong ang laki ng bawas. Binawasan po ng 63.82%. Ganon kalaki ang binawas. So tingnan nyo si PBBM mga kaibigan binigyan niya ng 2 billion plus ang Office of the Vice President. Pero pagdating na po, no, mga kaibigan, dito sa BICAM ay binawasan po ng 63.82%. Diyan po nangyari ang pagbabawas. Di ba? Kaya kung titingnan natin, yung iba nagagalit pa na kay PBBM kasi nabawasan daw budget ni Sara. Hello, ang laki pala ng propose ng Malacanang para sa budget ni Sara. 2 billion plus pala. So, ibig sabihin, kahit na si VP Sara Duterte ay binabalahura niya si PBBM, ay hindi siya binawasan ng ganun-ganun, no? 2 billion plus, mga kaibigan, ang binibigay sa kanya na budget ng Malacanang, Pero, syempre, dumadaan pa yan sa mga, sa mga BICAM. At ito nga po, ang laki po ng binawas pagdating po sa BICAM. 63.82% ang binawas. Diba? Tapos, yung DA, ang laki din ang nabawas sa DA, mga kaibigan, Okay? So, mga kaibigan, kung titingnan natin dito, ang dami po, no? Mga binawasan. Ito, DepEd, mga kaibigan, ang laki ng binawas din.
Yan. Puro numbers to mga kaibigan, no? Yan. Pati DSWD. Oh. So, hindi ko nababasahin na. Sumasakit ang ulo ko sa numbers eh. No? So, mga kaibigan, pakita ko na lang sa inyo, no? Pakita ko sa inyo para makita nyo yung mga red. So, mga red. Yan, no? Ayan po yung mga red. Mga red na yan, mga kaibigan. Yan yung mga binawas-bawas, no? Oh, ang dami, mga kaibigan, mga binawas, no? Yan, oh. Yan po guys, no? Daming mga binawas, yung iba naman tinanggalan talaga ng budget, yan. So yan po. Pero isa lang po ang ano dito. Ngayon, ang Pangulo natin ay hindi na papayag. Sinabi po niya, nag-warning na siya, pag ibinigay sa kanya, yung gaan na yan, na makita niya na merong mga in-insert at merong mga tinanggal na hindi naman naka-align doon sa NEP, ay hindi po niya yan pipirmahan. No? So yan po ang binitiwang salita ng ating Pangulo. Dahil galit na po ang Pangulo natin. Lalo na nakita niya na napakaraming mga insertions patungkol sa mga flood control. Pero nang umulan ay bumaha ng bonggang-bongga. So ibig sabihin, saan na pupunta ang pera na nilalagay sa mga flood control projects. 'Di ba? Yan 'yon mga kaibigan, no? Yan. So, yan po guys, no? Hanggang dyan na lang po muna tayo. At 1:10 na pala. Maraming pong salamat sa panunood, no? Thank you po. Dali, mag-ano muna tayo, shout out muna tayo sa mga nanood, no? Shout out natin yung mga nanood, pati mga DDS na mga bugok, no? Pati ito lahat po shout out natin, shout out natin lahat to guys, pati mga DDS na mga bugok, no? Okay. Salamat po kay DDS na bugok na si Manuel Delatado. Salamat. Salamat din po kay The Wild Anon. Thank you din kay Chosen One, no? Salamat din po kay Jose Jombog Roque na isa ring DDS na bugok. Salamat din po sa panunood kay Riz na isa ding DDS na bugok. Maraming salamat kay Nazki. Yan. Maraming salamat din kay Hector Hisula na isang DDS din na bugok. Bugok at saka kay Chosen One na isa ring bugok na DDS. Tama na nga, hindi ko na nga sabihin na bugok. Okay, marami po salamat kay Consuelo Santa Cruz, Jopao Gazul, Ramel Pahelanco, thank you po kay Jerome Flores, Cats Daily, Joel Puebla, Riz, Jerome Flores, Maya, Jupao Gasul, Minhani 16, Loegi Esaga, thank you kay Cats Daily, thank you kay Orlando Reyes, at salamat din kay Pet Abueg, thank you din po kay Melvin Villegas, Emmanuel Tacoloy, Edwin Maribay, Consuelo Santa Cruz, Chosen, Melvin Villegas, salamat po kay Riz, thank you din po kay Asuncion Hubila,
Thank you din po kay Leonardo Badayos. Doc J. Thank you din kay Queenie Revelo, Regino F. Braga Jr. Thank you din kay Jenny Mahilom, Cesar Balmaceda, Emily Pernia, Jupao Gazul. Thank you po. Maya, Melvin Villegas, Ate Jo, Emmanuel Takoloy, and Nokis Vlog. Salamat kay Rosa Miranda. Thank you din kay Berting. Thank you din kay Emily Pernia. Nolyoga, Nolyoga. At salamat kay Mike. Thank you din kay Emmanuel Takoloy, Jonaldo Reyes, Berting, Regino F. Braga Jr., Edwin Marbibay. Salamat din po kay Ludi Yusores Chosen. Thank you din kay Emmanuel Takuloy, Wani Ubagan, Ate Jo, Cesar Balmaceda, Ray Jalipa. Thank you din po kay Francis Kyrie Galbines, Ludi Yusores, Luming Erquisa. Salamat po kay Anthony Lauron, John Naldo Reyes, Berting, Chosen One. Thank you po kay Queenie Revelo, Richard Sakang. Ano yan? Sagang? Sagang. Francis Kyrie Galbines. Salamat din po kay Corazon Gobalane. Salamat din po kay Jocelyn Dapar. Berting, Queenie Revelo. Salamat din po kay Rachel Pamplona. Salamat din po kay Richard Sagang. Salamat din po kay Jocelyn Dapar. Maya at Anthony Lauron. Leonida Ornopia. Salamat din po kay Juani Ubagan. Thank you din po kay Mike, Jo Marie Doremdes, Buhay Kapatiran, Riz, Ludi Yusores. Salamat din po kay Char Mendoza. Thank you din po kay Berting. Dalawa. Salamat kay Juani Ubagan. Thank you din po kay Anthony Lauron. Pablito Silungan. Salamat po. Dalawa. Jonaldo Reyes. Thank you kay Chosen One. Pablito Silungan. Salamat po sa panonood. Ludi Yusores. Maya. Elmer Canoy. Salamat po sa panonood. Anthony Lauron. Berting. Dalawa. Lizel Macalisang. Ludi Yusores. Juani Ubagan. Salamat po, no? Luming Ergisa. Salamat po sa panonood, no? Salamat din po kay sino pa ba to? Rodcott. Edwin Delio. Salamat din po kay Maricel Reyes. Thank you din po kay Ocho. Oy, Ocho. Kamusta? Magandang hapon, Miss Admin Rich, sa lahat. Kamusta, Ocho? No? Minsan na lang kita makita. At Riz at kay Eddie Wow. At kay Joey Bayola, Queenie Ravelo. At kay Antonio Iwayan. At saka kay Mary Jane Reyes. Noy Isturis. Rosalinda Bornea. Salamat din kay Mary Jane Reyes, Tobias Sapul, Irish Dawn. Thank you din kay Noy Isturis, Pablito Silungan. Salamat kay Joycer Magno. At kay Baking Exploration and Food, etc. Richard Navarro, Edward Lavega. Salamat din po kay Jim Lopez, Noy Isturis, Queenie Revelo. Salamat po kay Joel Serdoncillo, kay Chabelita Magno, no? Salamat po, Nolasco Jr. Morales. Ay mga guys, wag muna kayo umalis ha. Magano tayo, question and answer tayo, no? Mag-question kayo, tapos sasagutin natin. Queenie Revelo. Salamat din kay Baking Exploration and Food, etc.
Limar Prescones, Rosalinda Bornea, Mila Medina, and Marvin Davdivo. Yan. So sabi po ni Marvin Davdivo, si Cheese pwede maging chief kasi magaling magluto, impeachment sample. Ay, oo nga po, no? Yan nga po ang sinasabi, no? Na una muna, mga kaibigan, ginawa po ni Cheese, pinasa ng Congress, no? February 5, pinasa nila yung verified impeachment. Tapos, wala, hindi pinansin, no? Hindi pinansin. Kasi nag-adjourn sila. So, wala, hindi pinansin ni Cheese. Na kung titingnan natin, ano po sabi sa Constitution? Forthwith. Pag natanggap ng Senado, agad-agad, may session man o wala, dapat forthwith ay mag-convene na agad sila as impeachment court, no? So hindi po sila nag-convene. So ginawa po, inantay June 2, June 2, June 2 daw. So nung malapit ng June 2, ay ano lang daw, June 11. Tapos nung malapit na yun, malapit ng June 11, ay July 27 daw after SONA. Tapos nung malapit na yung July 27, ayun, 'di ba? Mga kaibigan. Extend naman daw. Yun naman pala mga kaibigan. Kaya naman pala nila, kaya naman pala dinidelay dahil hinihintay ang Supreme Court. Kaya nga, ang mga tao mismo, mga kaibigan, nakakapag-isip na, sa buwatan, aantayin yung Korte Suprema, nang sa ganun, yun ang gagawin nilang panangga. Sasabihin, sabi ng Korte Suprema, unconstitutional daw dismiss na natin. Halatang halata, di ba? Halatang halata. Ang pagluluto ni Cheese Whiz nitong impeachment ni VP Duterte. Halatang halata ang pagluluto ni Cheese Whiz sa impeachment na ito. Grabe mga kaibigan, no? Grabe. Sobra talaga, no? Okay. Pero eto nga mga kaibigan, no? Naghain po ang House of the Representative ng motion for reconsideration. At ito po ang nakikita ng mga legal minds at ng mga drafters ng Constitution. Ang sinasabi po nila ay merong laban, no? May laban po ito dahil ang sinasabi po ng speaker ay may katotohanan. Kasi mga kaibigan, ito pala Korte Suprema ay nagbase sa kanilang desisyon ayon lang sa binalita ng ABS-CBN. Take note yung sinasabi pala ng Korte Suprema, mga kaibigan, nagbase lang pala sila sa balita ng ABS-CBN. Samantalang, itong House of the Representative, inilalatag ngayon ng Kongreso yung katotohanan na meron po silang mga data, meron po silang record. Kaya ito po ang katotohanan. Kaya nga, mga kaibigan, marami pong nagsasabi na mukhang kapag nakita talaga ito, no, ng Supreme Court, wala silang way or wala silang reason para hindi nila reverse ang kanilang desisyon. Isa lang ang maging dahilan na hindi nila maire-reverse ang desisyon kung merong involved na pera. Yan lang ang magiging dahilan, guys. Kung may involved na pera, na malaking pera, lalo na kung natanggap na nila at nagastos na. Yan lang ang malaking dahilan kung bakit hindi nila maire-reverse ang kanilang desisyon. Kasi kung titingnan natin, lahat ng facts na nilatag ng Kongreso ay tama. Lahat ng facts patungkol sa 1-year rule ban na sinasabi, tama po ang Kongreso.
At kitang-kita natin na nagkamali po dito ang Supreme Court. So, ano magiging dahilan ng Korte Suprema para hindi nila baguhin? 'Di ba? Yung kanilang hatol. So, isa lang, hindi nila babaguhin kung may involved na pera. Yan po ang naiisip ng taong bayan. At hindi po mapipigilan ang taong bayan sa pag-iisip dahil yan po ang nakikita. 'Di ba? Yan po mga kaibigan. Ah, isa pa, no? Hmm, ito. Ito. Ah, motion for reconsideration, no? So, yan po mga kaibigan, no, kahapon po ito formal nang naghain ng Kamara ng motion for reconsideration sa Korte Suprema sa pamagitan ng Office of the Solicitor General upang hilingin na baguhin ang kanilang pasya ukol sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, iginiit naman ni House Speaker Martin Romualdez na hindi ito pagsuway ngunit tawag lamang ng tungkulin upang manatili ang tungkulin upang mapanatili ang katungkulan ng Kamara sa mamamayan hinggil sa proseso ng pagpapanagot sa opisyal. The House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional, saad ni Romualdez. No? So, tama po dyan si Speaker Martin Romualdez. Yan po ang kanyang pinapangalagaan. Kaya, ito po ang nagsampa po, no, ng motion for reconsideration, no? So yan po, naghain ang Kamara, no, sa panguna ng Office of the Solicitor General ng motion for reconsideration para hilingin sa Korte Suprema na i-reverse ang kanilang ruling sa impeachment ni VP Sara Duterte. Statement on the motion for reconsideration filed by the House of Representatives regarding the Supreme Court ruling GR number 2788353 on the impeachment complaint against the Vice President. With utmost respect for the Constitution, in defense of institutional balance, and in the name of the Filipino people whom we are sworn to represent, the House of Representatives today filed a motion for reconsideration before the Supreme Court of the Philippines. This is not an act of defiance or disrespect. It's an exercise in constitutional stewardship. An affirmation that every branch must act with fidelity to the charter that gives us all our power. Tama, di ba? Dapat lahat ng branch ng government, yung lalo na co-equal branch yan, legislative at saka judiciary, co-equal branch yan. So, hindi pwedeng saklawan ng judiciary ang legislative dahil ang trabaho ng legislative ay hindi dapat ginagawa ng judiciary. Vice versa, di ba? Kaya dapat lumagay sa lugar ang Korte Suprema. Huwag nilang sasaklawan ang trabaho ng Legislative Department. Yan ay para lang sa Congress, di ba? We are not to provoke a clash of institutions, but to prevent the erosion of the people's right to accountability.
Correct. So, ang hinahanap lang dito ni Speaker ay accountability, no? Itong Kongreso. Gusto lang ng Kongreso ay ma-maintain, no? Na hindi mawala yung accountability sa bawat politiko, lalo na merong ambisyon na maging presidente ng Pilipinas. What is stake is a far greater than mere procedure or timing. What is at stake goes far beyond the 20th Congress. What is at stake is whether the people retain their power to hold the most powerful officials in government accountable through the very branch that speaks in their name. Yan. So mga kaibigan, no? Yan po eh. Hindi po yung procedure, no? Hindi po yung kung ano man yung power, no, ng kung ano-anong mga branch ng government na yan, mga kaibigan, kundi ang mahalaga po dito ay ma-held natin accountable ang lahat po ng mga government officials na pagbibintangan or ng merong mga aligasyon ng katiwalian. Dahil kung itong power na ito ay mawawala sa Kongreso, ano na lang ang mangyayari sa bayan natin? Magkakaroon po tayo ng chaos at pagdating ng araw sa mga susunod na mga tao, kapag meron tayong gustong ipa-impeach, ay mahihirapan na tayo. At baka mawala na ang power na yan sa House of the Representative. Kaya ginagawa po ng ating speaker ay pinapangalagaan po niya, no? Yung ating institusyon, ang House of the Representative na House of the People. No? Yun lang po yun. So the voice of the people, the power to impeach, the House of Representative is not merely a deliberative body. It is the voice of the people. It is where the people's outrage is weighed, whether their concerns become questions of law, and where accountability begins. When serious charges are raised against those who hold the highest offices, it is the House, not the courts, that is called upon to ask the first questions. Is this official still worth of the public trust? Mga kaibigan, nasa Kongreso po ang power, nasa Kongreso po ang karapatan para mag-impeach ng isang official. Kasi yan nga po ang kanilang trabaho. Ayon po sa 1987 Constitution. No? That is why the Constitution states in clear, commanding and unmistakable terms, the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. Article 11, Section 3. The power is not shared. It is not subject to prior approval. It is not conditional. Oh. Ang linaw ng Constitution, mga kaibigan, napakalinaw ng Constitution natin, di ba? Ang power nasa Kongreso, hindi shared. Hindi yung, ang magpapasya, Korte Suprema. Hindi ganoon. Sa Congress lang ang magpapasya. At ang Senado lang ang pwedeng mag-try at ang mag-decide. At hindi sila pwedeng mag-decide to dismiss hanggat hindi nila tinatry, hanggat hindi nila inuumpisahan ang trial. Trial muna bago dismiss. Trial muna bago verdict or acquitted. No? Pwede naman nilang i-acquit si Sara kung gusto nila Basta trial muna. Umpisahan ang trial, di ba? So, ito po mga kaibigan, the power is not shared, no? It is not subject to prior approval. Hindi kailangan ng approval ng kahit sino, kahit ng Supreme Court. Walang kailangang approval, no? Ang power lang po to impeach ay ang Congress, no? So, yan po, malinaw na malinaw ang Constitution natin. And yet, in GR number 278353, the Supreme Court has ruled otherwise. The order of events matters and the record is clear. On February 5, 2025, the House of Representatives, acting with 10 session day limit provided in the Constitution,
So, hindi po sila lumabag, mga kaibigan. Yung ginawa po nila ay within the 10 session day. Wala pong nilabag, no? Yun po, mga kaibigan. Transmitted to the Senate the fourth impeachment complaint against the Vice President, duly verified and endorsed by more than one-third of all members. See? Malinaw na malinaw. That transmittal approved in plenary session upon formal motion by the majority leader elevated the complaint to the status of articles of impeachment. Malinaw na malinaw at may ebidensya yan. Kasi andyan yung mga video na sila ay nag-usap, nagbotohan at sila po ay kumbaga may mga nagmosyon at ito po ay inaprubahan ng napakaraming mga kongresista, no? So, lampas one-third, no? Still in the same day and after transmittal of the articles, of impeachment signed by 215 members, the House voted in plenary to archive the 3 earlier complaints filed in December 2024. Ang linaw, mga kaibigan, no? So, on the same day, ito muna, mga kaibigan, ang ginawa nila, no? Pagkatapos nilang i-transmit ang articles of impeachment na pinirmahan ng 215 mga lawmakers, mga kaibigan, ang House of the Representative, mga kaibigan, ay nagkaisa na i-archive na, itago na yung 3 complaints. So, ibig sabihin, walang nalabag na 1-year rule ban. Walang nalabag. Malinaw na malinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw, no? Wala pong nalabag na 1-year rule ban. No? The sequence of events is not incidental. It is essential. It shows that the 4th complaint alone was elevated for trial. No? So, 4th complaint lang po ang initiated at ang ini-refer that the House acted in full compliance with the Constitution, deliberately, in good faith, and with transparency, and that no other complaint remained pending or enacted upon the time of transmittal. The Supreme Court's ruling misunderstood the effectively reverse this clear chronology based on the factual error. It struck down a process we executed with utmost fidelity to the Constitution. Malinaw, mga kaibigan, no violation of the 1-year bar. The Supreme Court held that by acting on the February 5 complaint, the House violated the constitutional bar against initiating more than one impeachment proceeding within a year. But that is not what happened. Hindi ganun ang nangyari, no? So, the House initiated only one proceeding, the February 5 complaint that met the 1/3 House threshold. This is fully consistent with jurisprudence in Francisco, House versus House of Representatives, and Gutierrez versus House of Representatives. The Supreme Court itself defined initiation as either referral to the Committee on Justice or direct endorsement by 1/3 of members. Pak, pak. So mismo ang Korte Suprema ang nagruling nito, no, sa mga past impeachment. Sila ang nagsabi nito na ganito daw ang dapat gawin. Ito yung ginawang jurisprudence ng mga kongresista. Ito yung ginawa nilang basis. So, ibig sabihin, tama po. Tama talaga ang ginawa ng House of the Representative. Walang pagkakamali dito. No? So, the House followed this principle with care and deliberation. We transmitted the February 5 complaint to the Senate before acting on the first 3, ensuring that only one proceeding was initiated and that the 1-year bar was not violated but respected. Diba? So,
Ito po yung mga kaibigan, malinaw na malinaw, no? Malinaw. So, we transmitted the February 5 complaint before acting on the first three. Yan. So, malinaw po mga kaibigan na bago nila in-archive, no? Ang ginawa muna nila mga kaibigan ay we transmitted the February 5 complaint to the Senate before acting on the first three, ensuring the only one proceeding was initiated and the one-year rule bar not violated but respected. No, new due process requirements were introduced after the fact. The Supreme Court ruled that the Vice President was denied due process because he was not furnished a copy of the complaint and was not given an opportunity to respond. But these are not constitutional requirements. Nowhere in Article 11 does the 1987 Constitution require the House to solicit an answer from the respondent or conduct another plenary vote after the one-third endorsement is secured. So mga kaibigan, malinaw na malinaw. Wala pong nakalagay sa Constitution na kailangang bigyan ng copy ang Vice President, na kailangan ay malaman muna niya kung ano yung article of impeachment. Wala pong nakalagay na ganun sa Constitution. Ang nakalagay lang po sa Constitution, malinaw na malinaw, kapag pinirmahan ng one-third ng mga kongresista, yun na yun. Yun na yun. Nagiging, na siya, article of impeachment. Articles of impeachment. Yun na po yun. Ang na-verified, no? So, malinaw po dito, ha? Tapos, yung tungkol naman sa due process. Due process is paramount, but the Constitution safeguards it through the Senate trial, not by limiting the House exclusive power to initiate. So, yung sinasabi ng Korte Suprema na wala daw due process, hindi daw binigyan ng due process, mali din yun. Kasi ang nakalagay po dito sa Constitution na ang due process ay makukuha ng VP Sara Duterte sa Senado, sa trial. Hindi po sa Senate, hindi po sa Congress. Ang Congress mag-initiate ng impeachment at doon po sa trial sa Senado, doon niya makukuha ang due process. Yung pagbibigay sa kanya ng karapatan para magpresenta ng mga abogado, magpresenta ng mga facts, ipagtanggol ang sarili niya, yun na po yung due process doon. Maling-mali po yung sinasabi ng Korte Suprema. My God. Mali po. Wala pong gano'n na nakalagay sa ating Constitution. Gumawa po sila ng bago, no? Ng bagong rule na hindi naman nila dapat gawin. Dahil hindi naman sila legislative department. Judiciary po sila, no? Okay, ano pa sabi dito? Okay. If these rules had existed earlier, we would have followed them. Malinaw po ang sabi ni Speaker Martin, kung ang rule na ito ay nag-exist na noon pa man, malamang talagang ito ang susundin namin. Kaso hindi nga siya nag-exist eh. But to invent them after the fact and strike down a valid impeachment for not satisfying them is not only unfair, it is constitutionally suspect. Grabe ang pananalita, guys. Ang tindi. Ang tindi. Talagang tagos yan sa buto nitong mga judges na to, 'di ba? Kasi parang gumawa lang sila ng mga bagong rules para isalba ang Vice Presidente. Ganun po ang nakikita, no? Gumawa sila ng panibagong rules para isalba ang Vice Presidente. Tapos, kita mo naman yung mga judges, halos lahat Duterte appointed. Kaya lalo talaga silang napaghihinalaan ng taong bayan na yung ginagawa nila ngayon ay bayad utang sa ginawa sa kanila ni dating Pangulong Duterte sa pag-appoint sa kanila. So ngayon ang nasa isip ng mga Pilipino, bayad utang ba to? Kaya ba sinasalba niyo ang Vice Presidente? Dahil bayad utang ba yan? Dahil siya ang nag-appoint sa inyo? So sana hindi ganun mga kaibigan kasi
Kung magiging ganito ang kalakaran, aba kawawa na ang mga Pilipino. Kawawa na talaga. Dapat hindi ganon ang ating mga justices. No? Sana hindi ito totoo. No? So, ano pa? The judiciary cannot dictate the terms of its own impeachment. Let us speak with candor and care. The Supreme Court is a co-equal branch of government. Its wisdom is deep, its authority is real, but it is not immune to accountability. Its members, like the President and Vice President, are impeachable officers. When the court begins to create rules on how it and other high officials may be impeached, it risks writing the terms of its own immunity. Tama, di ba? Co-equal branch of the government kayo. Impeachable officer kayo. Pagkatapos gagawa ka ng sarili mong rule, sarili mong rules for impeachment. Ibig sabihin yan, pagdating ng araw na ipapa-impeach kayo, pwede rin kayong gumawa ng sarili niyong rules para maging immune kayo. At kapag nangyayari yun, ano na mangyari sa bansa natin? Kawawa ang mga Pilipino. Ang apektado ditong unang-una ay ang mga mamamayang Pilipino, ang mga maliliit na mga Pilipino. Mga kaibigan, malaking bagay ito. Kaya nga nilagay sa Constitution ng impeachment dahil malaking bagay ito na hindi tayo dapat nagtitiis sa mga politiko na gustong maging leader na magnanakaw lang ng kaban ng bayan. Hindi tayo dapat magtiis ng ganun. We deserve better, mga kaibigan. We deserve better. Kaya nga merong impeachment. Nang sa ganun ay maging safeguard ito natin ng mga Pilipino para hindi tayo magkaroon ng mga politiko o mga leader na mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Okay. Tapos sabi dito, that is now how checks and balances works. No? So, sabi dito, when the court begins to create rules on how it and other high officials may be impeached, it's risk writing the terms of its own immunity. That is not how checks and balances works. A government of laws cannot allow any branch to become the judge of its own accountability. In this case, the court has crossed into the legislative domain, crafting procedures that the Constitution reserves for the House of Representatives alone. Tagos sa buto. Tama nga naman, di ba? Tama nga naman eh. Hindi ka pwedeng mag-draft o gumawa ng sarili mong rules. Impeachable official ka. Dapat igalang mo ang House of the Representative. Yan ay trabaho ng House of the Representative. Sila ang nasa legislation. Supreme Court ka. Ang trabaho mo, mag-interpret ng batas at mag-judge. Pero, paano mo sasabihin na in-interpret mo yun na ganito na ito ay unconstitutional kung wala naman sa Constitution ang iyong pinagbasihan at kung wala namang jurisprudence ang iyong pinagbasihan dahil gumawa ka lang ng panibagong rules. So that is legislation at hindi mo dapat ginagawa yan dahil yan ay trabaho ng Korte Suprema. Make sense? Yan. So, ano pa? Sabi pa dito, the role of the court is to review, not preempt. We do not question the power of judicial review. We respect it. But there is a critical difference between correcting a constitutional abuse and interrupting a constitutional process before it concludes. Oh, tama nga, mga kaibigan, no? The House had not overstepped. It followed precedent, respected the rules, and upheld the Constitution. Antindi. Yet, even as factual issues emerged before the court on a matter of transcendental importance, the House was not given the opportunity to clarify them in oral arguments. Usually, mga kaibigan, palagi ang may oral arguments. Nagtataka nga ngayon, pati yung mga legal minds, how come na minadali ito at hindi man lang sila
ask sa Kongreso na magkomento. Di ba usually mga kaibigan, ang ginagawa po ng Supreme Court, pinagkokomento niya yung mga involved or merong mga oral arguments. Pero dito, minadali. Hindi man lang dininig. Wala man lang sabi na pagdinig dito sa mga dapat na sabihin ng Kongreso. Wala. Talagang minadali. Talagang bago matapos ang SONA, before the SONA, andyan na, inilabas na. Kasi nga, ang sabi ni Jesus Cordero, mag-uumpisa ang trial after SONA. So, ang ginawa, mga kaibigan, inunahan nila ngayon ang SONA. Naglabas na sila ng kanilang decision. Wala pang SONA. Nang sa ganun, hindi matuloy ang trial. Ganyan po ang lumalabas ngayon, ang nakikita po ng mamamayang Pilipino. So, nakikita po dito na parang sinalba talaga ang Vice Presidente. No? Sinalba dito sa impeachment trial. So, ano pa? And the complaint was nullified. The irony is not lost on us. The court faulted the House for lack of due process, even as it ruled without fully extending due process to the House. We appeal to restore balance, not to assert supremacy. This motion for reconsideration is not a test of institutional power. It is a plea for constitutional clarity. We ask the Honorable Court to correct the factual misreadings, to consider the creation and retroactive application of new procedural burdens, and to restore the House its rightful role as the starting point of all impeachment. We do not seek control over the branches. We seek only the space to perform our constitutional duty freely, faithfully, and fully. The House will never surrender the people's right to accountability. Let this be clear. This is not about politics. This is not about personalities. This is about whether the Filipino people still have a meaningful way to call the power to account. Because if impeachment can be blocked by misunderstood facts or rules invented after the fact, then accountability is not upheld. It is denied. Wow, galing, ang ganda po ng sinasabi, no? To dissent is not to defy. To demand accountability is not to destabilize. To insist on constitutional integrity is not to weaken democracy. It is to strengthen it. We speak now not because it is easy, but because it is necessary. Let this statement be our record before the people, before the court, and before history. The House will not bow in silence. Galing. Ang galing, mga kaibigan. Grabe, ang galing. Nakakahanga. Nakakahanga yung galing, mga kaibigan, ng argumento. Grabe. Ang galing ng argumento, guys. Nakakahanga, no? So, kaya nga sabi ko sa inyo, wala talagang rason ang Supreme Court para hindi nila i-grant etong motion for reconsideration kasi malinaw na malinaw, guys, malinaw na malinaw, no? Malinaw pa sa sikat ng araw na tama po dito ang House at mali po ang Supreme Court, no? So maraming salamat, mga kaibigan, magdadalawang oras na pala tayo, no? Maraming pong salamat. Yan. Evelo Regaspe, ang galing ng argument ng House. Opo, ang galing nga po Magagaling po ang mga House of the Representative Magagaling po ang mga dyan. Kaysa sa Senado. Yan. Yan. Sabi ni Nuludin Lintasan, mag-ingat ka, ma'am, baka makontempt ka. Alam po ninyo, no, yung mga pinapakontempt nila ng mga DDS, etong tingin ko, hindi yan iko-contempt ng Korte Suprema. Alam niyo kung bakit? Mas lalong madidiin ang Supreme Court kapag kinontempt nila yan
mas lalong mapag-uusapan. Tapos, syempre, yung taong iko-contempt mo, syempre, lalaban yan, no, sa argumento. At mas lalo mong makikita, no, yung flaws, no, ng mga desisyon ng Korte Suprema. Kaya hindi nila niko-contempt. Yan ang nakikita ko, hindi nila yung contempt yung sina Richard A. Darian. At pati yung mga nagsasalita, hindi nila yung contempt yan. Kasi kitang-kita naman na may flaws talaga, may mali talaga sa desisyon ng Korte Suprema. No? Yan. So mga kaibigan, hanggang dyan na lang po muna tayo. Magbabalik na lang tayo mamaya for another live. Maraming po salamat. Ito po muli sa Admin Rich, Commentary Stop Fight Fake News, Expose the Truth. Ay, salamat. Hindi na kumati ang aking lalamunan. Bye-bye and God bless.